Nagdala ako ng 1,000,000 cash sa bundok para mamili ng pulot. Pero nang isasakay na sana sa truck, sabay-sabay na nagtaas ng presyo ang mga magpupulot. Binawi nila ang lahat ng presyong napagkasundoan na namin. Sinabi pa nilang mas gugustuhin nilang mabulok na lang ito sa mga bar aisles kaysa ibenta sa akin. Boss Shu, ang presyo sa merkado ngayon ay 80 pesos kada kilo. Pero ang alok mong presyo ay 30 pesos lang kada kilo. Lantaran na pagnanakaw na yan. Napatulala na lang ako habang tinitingnan ng binatang ito na hindi ko kilala. Agad namang lumapit ang kapitan ng barangay para magpaliwanag. Boss Shu, siya po si Songzi, ang manugang ni Zhang. Estudyante siya sa kolehiyo na nakakaintindi sa ekonomiya. Ngayon, siya na po ang hahayaang kumatawan sa aming lahat para makipag-usap sa inyo. Habang tinitingnan ko ang mga pamilyar na magpupulot na nagtatago sa likod ni Songzi. Umiiwas sila ng tingin. Doon ko napagtanto na hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Napirmahan na ang kontrata, pinal na ang presyo. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Pero ngumiti pa rin ako. Gipit na tayo sa oras, kaya isakay na muna natin. Kung mayroon man tayong dapat pag-usapan, gawin natin yan pagkatapos magkarga. Upo tayo at mag-usap ng masinsinan. Sandali, biglang sumugod si Zhang mula sa mga tao. Idinipan niya ang kanyang mga braso para harangan ang mga bar aisles ng pulot. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin ang pulot namin. Ginang Zhang, ano po ang ibig niyong sabihin? May pinirmahan po tayong kontrata. Nakasulat ito sa itim at puti. Ngayon po ang araw ng paghahatid. At cash po ang bayaran. Sisirain niyo po ba ang kontrata? Biglang tumawa si Songzi na nakatayo sa gilid. Huwag mong gamitin yung kapirasong papel na yan para takutin ang mga tapat na tao. Nasa market economy tayo, kaya dapat lahat ay sumunod sa patakaran ng merkado. Pagkatapos, humarap siya sa mga magpupulot. Sabihin niyo nga sa kanya, magkano na ba ang bentahan ng pulot ngayon? Sa online, umaabot na po ng mahigit 80 pesos. Mayroon pang ang nabenta ng 100. Biglang may isang magpupulot na naglabas ng kanyang cellphone. Pinakita niya ang screenshot ng presyo. Tumingin sa akin si Songzi na may mapanuksong ngiti. Narinig mo ba, Boss Shu, sa presyong ibinigay mo? Hindi ba't sobra ka namang manlamang? Kahit nagalit na ako, matyaga ko pa ring ipinaliwanag sa kanya. Ginoong Song, hindi po ganyan ang kwentado niyan. Una, retail price po yan. Hindi po ang buying price. Pangalawa, sa pagnenegosyo, dapat mayroon tayong isang salita. Isang buwan na ang nakalipas, noong walang bumibili ng pulot. Ako ang nagbigay ng garantisadong presyo. Noong mga panahong iyon, bakit hindi? Ninyo binanggit ang market economy. At saka, para sa pulot ng baryo ninyo. Para mas madaling may hatid sa labas. Pagkatapos ay itinuro ko ang daan sa ilalim ng aking mga paa. Ang daan na ito ay ginestusan ko rin ng 200,000 para maipaayos. Pati na rin ang mga bahay pukyutan, ako ang nagbigay niyan. Kung market economy ang pag-uusapan, hindi ba't dapat isama rin ang mga perang ito sa mga gastusin? Kusa mo namang ginawa yan. Sino ba ang nagmakaawa sa iyo na ipaayos ang daan? Ikaw mismo ang may gustong ipaayos yan. Kaya yan ang tinatawag na sunk cost mo. Anong kinalaman yan sa presyo ng pulot namin? Nagulat akong napatingin kay Zhang. 1 buwan pa lang ang nakalipas. Isa lamang siyang simpleng magsasaka na ang alam lang sabihin ay salamat, boss. Pero ngayon ay lumalabas na sa bibig niya ang salitang sunk cost. Isang economic term na tulad niyan. Pagkatapos, malamig kong tiningnan si Songzi. Ang salitang sunk cost, ikaw ang nagturo sa kanya, no? Tinutulungan ko lang ang mga kababaryo natin na magkaroon ng kaunting kaalaman. Para hindi sila maloko ng mga negosyanteng mapagsamantala, at sila pa ang magpasalamat sa huli. Boss Shu, huwag nyo nang isumbat yung pagpapagawa ng daan. Ngayong maayos na ang daan. Hindi ba't mas madali na ring nakakalabas-pasok ang sasakyan ninyo? Sa madaling salita, para pa rin yan sa sarili ninyong kapakanan. Tama na ang Saturday. Ang pulot na ito ay 30 piso pa rin. Wala kayong makukuha mula rito kahit 1 kilo. Kung gusto ninyong isakay yan sa truck, kailangan sundin ninyo ang presyo ngayon sa merkado. Kung ganoon, magkano ba ang gusto ninyo? Dahil na rin sa ipinagawa ninyong daan. Hindi na namin sisingilin ng 80. Itinaas ni Songzi ang isang palad at iwinagayway sa harap ko. 50 kada kalahating kilo. Walang bawas kahit 1 sentimo. 50. Ang kasalukuyang market price para sa first grade na pulot pukyutan ay nasa 35 hanggang 38 lang. Tapos basta na lang kayo hihingi ng 50. Pangingikil na yan. Kahit anong sabihin mo. Ang mahalaga, nasa amin ang pulot. Yang 15 malalaking truck mo, uuwing walang laman. Sa pinakamababa, malulugi ka ng 10,000 riyan. Idagdag mo pa ang multa para sa paglabag sa kontrata. Ay, mali pala. Itong kontrata mo, halata namang hindi patas. Kahit umabot pa to sa korte, hindi pa kami siguradong matatalo. Lumapit siya sa akin, at ibinaba ang kanyang boses. Boss Shu, itong pulot, kapag ibinalik mo at ni-package. Madali mong maibibenta ng 120. Bigyan mo naman kami ng kaunting parte. Hindi naman siguro yun kalabisan, di ba? Huwag kang maging masyadong sakim. Dahil kung hindi, baka mapahamak ka. Tinitigan ko ang mukha ni Songzi na puno ng masamang balak. Pagkatapos ay tumingin ako kay Lin Dashan. Happy Lin, ikaw rin ba? Ganito rin ba ang gusto mong sabihin? Boss Shu, lahat naman tayo ay nahihirapan.
At saka, tumaas naman talaga ang presyo sa merkado. Magpakita na lang po kayo ng kaunting kabutihang loob. Para sa inyo, ang 50 ay nangangahulugan lang naman ng kaunting bawas sa inyong kikitain, hindi ba? Bawas sa kikitain. Ang totoo niyan, naghanda pa ako ng presyong 38. Iyon ay bilang pakikiramay ko sa pinsalang dulot ng malamig na panahon. Pagpapakita iyon ng aking sinseridad. Pero ngayon, habang kaharap ko ang mga taong ito na ginagawang kahinaan ang kabaitan ko, at itinuturing na obligasyon ko ang aking mga ginagawa, ang sinseridad ko ay para lang pala sa mga taong walang utang na loob. Habang iniisip ko ito, lalo lang umiinit ang ulo ko. Pero sa huli, pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Isa akong negosyante, hindi lang pera ang kailangan kong isaalang-alang, kundi pati na rin ang emosyonal na epekto nito. Kung sisibog ako ngayon, sayang talaga ang mga pulot na ito. Kaya huminga ako ng malalim, at kinuha ang kontrata mula sa bulsa ng aking suit. Hinding-hindi ako papayag sa 50, pero inisip ko na talagang naapektuhan kayo ng malamig na panahon. Kaya nagbago ang isip ninyo. Pwede akong magbigay ng konsiderasyon. Biglang nagningning ang mga mata ni Songzi. Akala niya ay natatakot na ako. Hindi naman ako isang taong hindi makatwiran. 38 yuan, yan na ang pinakamataas na presyong maibibigay ko sa ngayon. Itong dagdag na 8 yuan. Turing nyo ng pakikisama mula sa akin, si Shu. Isakay na sa truck ngayon. At babayaran ko ng cash. Sa merkado noong panahong iyon, ito na talaga ang pinakamataas na presyo ng pagbili. Akala ko ay sapat na iyon para magkasundo kami. Kung may kaunti lang silang utak, dapat ay pumayag na sila. Ngunit, minaliit ko ang kasakiman ng tao. 38, pinamumukha mo ba kaming pulubi? Sabi pa ni Songzi. Ang honey na ito ay nagkakahalaga ng 80. Tapos bibigyan mo kami ng 38. Masyado ka namang sekim. Boss Shu, ginagawa mo ba kaming tanga? 51, hindi bababa dyan. Kung wala kang sinseridad, maaari ka nang umalis. Itong honey, kami na lang mismo ang magbebenta sa live stream. Ibenta namin ng 100. Huwag ka sanang may inggit. Oo, kami na mismo ang magbebenta. Sekim na negosyante, lumayas ka sa aming nayon. Ang galit ng mga naudyukang beekeeper ay lalong tumindi. May ilan pang ang nagsimulang itulak ang driver ko. Habang tinitingnan ko ang grupong ito ng mga taong galit na galit, bigla kong naramdaman na ang cash sa likod ng sasakyan ay napakawalang kwenta. Dati, dahil mahirap ang daan sa bundok, ang pulot dito ay hindi may benta taon-taon. At naibebenta lang ito sa pinakamataas na 15 yuan kada gin. Nang malaman ko ang sitwasyon, hindi lang ako gumastos mula sa sarili kong bulsa para ipaayos ang daan. Nagbigay pa ako ng mataas na presyo na 30 yuan kada gin. At nangako na kahit ito ay first class honey, o kahit medyo mababa ang kalidad nito, bibilhin ko ang lahat sa presyong iyan. Isinasaalang-alang ang mga posibleng masira sa transportasyon at ang problema sa pagpapanatili ng kasariwaan ng pulot. Espesyal akong umorder ng maramihan. Mga food grade na high-density polyethylene na drum. Nagpagawa rin ako ng daan-daang mayroong temperature control. Ang mga bagong istilong bahay pukyutan na kayang eye monitor. Maaga kong ipinadala sa nayon para ibigay sa kanila. Hindi inaasahan, nakaranas ang buong bansa ng isang pambihirang biglaang paglamig. Ito ay isang malamig na hangin ng taglagas. Malaking bahagi ng mga pinagkukunan ng nectar sa Hilaga ay nagyelo. Ang ilang mga pangunahing lugar na nagpoproduce ng pulot sa timog. Dahil din sa sunod-sunod na maulap at maulang panahon, bumagsak sa kalahati ang produksyon. Ngunit dahil sa espesyal na lokasyon ng Bee Village, nasa isang microclimate zone ito na isang lambak sa pagitan ng dalawang bundok. Napapaligiran ng mga bundok sa lahat ng direksyon, kaya naharangan ng malamig na hangin. Ang mga halamang pinagkukunan ng nectar ay hindi lang hindi nagyelo. Sa halip, dahil sa kaunting ulan, mas naging puro pa ang nectar. Sa panahong iyon, ang presyo sa merkado ay umakyat na sa 35 yuan bawat kalahating kilo. Kaya't gumawa ako ng desisyon, taasan ang presyo. Sinabihan ko ang finance na sa presyong 38 yuan kada kalahating kilo ay maghanda ng cash. Boss Shu, di ba 30 ang nasa kontrata? Sa pagtaas na ito ngayon, mababawasan ng ilang daang libo ang kikitain natin. Tumingin ka sa pangmatagalan. Ito ang tinatawag na pamumuhunan para sa tiwala. Ipaalam mo sa kanila na hindi sila malulugi sa pagsunod kay Boss Shu. Akala ko ang tunay na intensyon ay masusuklian ng tunay na damdamin. Mukhang sa huli, kasalanan ko ang pagiging masyadong kampante. Sige, edi kayo na lang ang magbenta niyan. Tumango ako, dahan-dahan kong tinupi ang kontrata sa aking mga kamay. At ibinalik ito sa aking bulsa. Tumingin ako sa lahat ng mga driver. Wala nang bahid ng galit sa aking mukha. Tanging isang nakakakabang katahimikan na lang ang natira. Lahat kayo, sumakay na. U-turn, babalik na tayo sa syudad. Natigilan sandali si Mang Chen. Untik nang mahulog ang walkie-talkie sa kanyang kamay. Boss Shu, sigurado ka bang aalis na tayo? 15 sasakyan ito, malaki na ang nagastos sa gasolina. Pag-usapan na lang ulit natin. Sige na, 40 na lang. Maganda naman talaga itong pulot. Kapag nakuha natin to, mabibenta agad. Wala nang pag-uusapan, Old Chen, tandaan mo. Sa negosyo, kapag nalugi ka, pwede mo pa yang bawiin. Pero kung hahayaan mong year ka ng pagkatao mo, at kailangan mo pang magkunwaring masaya, hinding-hindi mo na maiaangat ang noo mo habang buhay.
Sundin ang utos. Lahat kayo, ihanda ang sasakyan, babalik na tayo sa syudad. Malinaw na hindi ito inaasahan ng lahat. Ang akala nila ay magmamakaawa ako, na makikipagtawaran, na parang ahas na hawak sa leeg. At sa huli ay mapipilitang pumayag sa katawa-tawang presyo na 50 yuan. Dahil sino ba naman ang hahayaang masayang ang daan-daang libong ginastos sa pagpapagawa ng kalsada? Agad namang sumugod si Songzi dahil sa galit at kahihiyan. At dinuro ang aking ilong. Chugui Yuan, subukan mo lang umalis. Kapag umalis ka ngayong araw na to, sa susunod, kahit lumuhad ka pa sa harapan namin, hinding-hindi na kami magbebenta sa'yo. Huminto ako sa paglalakad. Humarap ako. Tiningnan ko siya na parang isang piyasong nagwawala. Mga kababayan, tandaan ninyo ang mga sinabi nyo ngayong araw. Kung ako ba ang walang konsensya, o kayo ang hindi makatarungan. Nakikita yan ng nasa itaas. Huwag mong gamitin ang langit para takutin kami. Pinoprotektahan lang namin ang aming mga karapatan. Ikaw ang sobrang ganid. Sige, kung sa tingin ninyo ay maibebenta ninyo yan ng 100 sa livestream. E di sana'y pagpalain kayo ng malaking yaman. Ang ganitong klase ng kayamanan ay hindi para sa isang tulad kong si Shu na walang gaanong swerte. Ibinibigay ko na sa inyo para kayo na ang makinabang. Pagkasabi ko niyan, sumakay ako sa kotse nang hindi man lang lumilingon. Sa sandaling nawala ang aming mga sasakyan sa may paanan ng bundok. Sumabog sa di pa naririnig na lakas ng hiyawan ng Fengnong Village. Kaalis ko pa lang, ay agad namang tumalon si Songzi sa malaking gilingang bato ng komite ng baryo. Mga kababayan, nakita nyo yun. Ganyan lang ang mga kapitalista, isa lang silang tigreng papel. Kinabahan siya, dahil alam niyang hindi na niya makukuha ang perang pinagpag-yearin natin. Nanalo tayo, ang galing mo talaga, Songzi. Pati yung big boss, napaatras mo sa kasisigaw. Oo nga, napakaganda ng kalidad ng ating pulot. Paano tayo mahihirapang ibenta ito? Pakinig tayo kay Songzi. Mag-livestream tayo. Ibenta natin ng 80, huwag 100. Noong tanghaling iyon, ang Bee Farmer Village ay parang nagdiriwang ng bagong taon. Nagsasaya sila sa pag-aakalang natalo nila ang kapitalismo. Pero hindi nila alam na ang sarili nilang mga kamay ang pumutol sa koneksyon ng liblib na nayong ito sa modernong sibilisasyon ng komersyo. Ang nag-iisang pusod na nag-uugnay sa kanila. Akala nila, isang lobong ganit sa dugo ang kanilang pinalayas. Ang hindi nila alam, ang kanilang pinalayas ay ang kaisa-isang taong handang magdala sa kanila ng tulong sa gitna ng matinding unos. Pagkabalik sa kumpanya, inutusan ko ang finance director na kunin ng 1 milyong cash at muling ideposito sa bangko. Boss, paano yung 200,000 para sa pag-aayos ng kalsada? Pati na rin ang paunang bayad para sa cold chain at mga kahon para sa pukyutan. Lahat-lahat, halos 400,000 na iyon. Paano natin pupunan ang butas na ito? Ituring na lang nating bayad sa isang mahalagang aral. At saka, abisuhan mo ang legal department. Maghanda silang kasuhan ang lahat ng magsasakang pumirma ng kontrata sa Bee Farmer Village dahil sa paglabag dito. Kahit na malaki ang tsansang hindi na natin mababawi ang pera, gusto kong sa kanilang credit history ay mag-iwan tayo ng isang malaki at hindi malilimutang marka. Naintindihan ko, paano naman ang kakulangan natin sa supply ng pulot? Makipag-ugnayan ka sa base natin sa Yuncheng. Kahit medyo mas mataas ang presyo, marami naman silang supply at sapat na sapat. Ayos lang kahit kumita tayo ng mas kaunti. Ang reputasyon natin ang hindi pwedeng masira. Matapos kong ayusin ang mga gawain, binuksan ko ang aking cellphone. Nakita ko si Songzi sa isang short video platform na nagrehistro ng account. Ang pangalan ay Kuya Z na Bee Farmer. May bagong video na in-upload. Estudyante sa kolehiyo, umuwi sa probinsya para magnegosyo. Dadalhin ko kayo para matikman ang purong lasa mula sa kalaliman ng kabundukan. Iwasan ang mga middleman na nagpapatong sa presyo. Ang unang livestream ay mamayang gabi. Pagpasok ko sa livestream room, mayroon ng 200 hanggang 300 tao sa loob. Nakita ko siyang nakatayo sa bakuran ng pamilya Zhang. Sa likod niya, nakatambak ang 12 ng malalaking asul na bar aisles na ipinadala ko. Madilim ang ilaw, malabo ang video. Si Songzi ay nakasuot ng hindi kasukat na suit at sumisigaw ng buong lakas sa harap ng camera. Mga kapamilya, nakikita niyo ba? Ito ay purong-puro at walang halong kemikal na pulot mula sa kabundukan. Ngayong araw, may regalo si Kuya Z para sa inyo, mga kapamilya. Hindi 978, hindi rin 178. 88 piso lang kada kilo. Libre ang shipping, diretso sa bahay nyo. May hawak siyang kutsara na orihinal kung pinasadya para gamitin sa pagkuha ng sample. Sumandok siya ng pulot at ipinakita sa camera kung gaano ito kalapat. Tingnan nyo ang kulay nito. Tingnan nyo ang pagdikit nito sa gilid. Sa mga nakakaalam dyan, ay type nyo sa comment section kung gusto niyong matikman. Titiya Zhang at ilang matatandang babae ay nasa lik. Pilit ang ngiti sa kanyang mukha. Hawak-hawak ang isang carton na hindi malaman kung saan nanggaling. Nakabaluktot na nakasulat dito ang pure and natural. Tiningnan ko ang comment section. Bakit 88? Ang mahal naman, sa supermarket 40 lang. Yung nag-comment sa taas, wala kang alam. Purong kulot pukyutan ito. Yung binibenta sa supermarket, tubig na may asukal lang yun. Host, may food business permit ka ba? May FDA seal ba yan? Anong surira ang gamit ninyo? Kamusta ang packaging? Sa amin po ay sariling ani at sariling benta.
Sinusuportahan ito ng gobyerno. Hindi na kailangan ng kung ano-anong mga permit. At saka, nationwide free shipping kami. Garantisadong ligtas. Nang makita ko to, pinatay ko na ang live stream. Napangisi na lang ako. Talagang matapang ang mga walang alam. Akala nila ang live selling ay sisigaw-sigaw lang sa harap ng cellphone at maghihintay na lang ng pera. Pero hindi nila alam na kung wala kang kilalang brand, napakahirap kunin ang tiwala ng mga tao. At lalo nilang hindi alam na para sa isang produktong likido tulad ng pulot, napakalaki ng tsansang masira ito habang dinadala ng surir. Kung hindi gagamit ng mga profesional na anti-shock air column at mga customized na foam box, sa 10 bote na ipapadala, 5 ang maaaring mabasag. Ang pinakamalala sa lahat, wala silang food production permit. Ang paggawa at pagbenta sa maliit na sukat, kahit na pinapayagan sa ilalim ng ilang patakaran. Pero kapag nasa isang platform ka na, at napuntirya ka ng mga taong naghahanap ng mali, iyon na ang magiging katapusan nila. Bukod pa riyan, nagtakda si Songzi ng presyong 88 yuan. Sa ganitong presyo, sobrang taas ng inaasahan ng mga customer sa packaging, serbisyo, at sa logistics. Gamit lang nila ang mga pinaka-ordinaryong bote ng plastic, pero gusto nilang ibenta sa presyo ng isang luxury item. Isa itong malaking kahibangan, at gaya ng inaasahan, mabilis na lumitaw ang mga problema. Sa unang araw ng live stream, dahil sa gimmick na estudyanteng umuwi sa probinsya, at sa pamimilit sa mga kaibigan, nakabenta nga sila ng ilang daang order. Tuwang-tuwa sila Zhang, magdamag silang gumamit ng mga bote ng mineral water, at mga lumang garapon para pagsalinan ng pulot. Tapos, basta na lang nilang binalot sa dyaryo at isiniksik, sa loob ng mga carton at ipinadala. Ang shipping fee pa lang, 12 yuan na kada order. Ang ipinangako ni Songzi na dodoblehin ang kita, pagkatapos ibawas ang gastos sa shipping at packaging, ay malaki ang nabawas. Pero kahit na ano pa ang sabihin, ibinenta sa halagang 88 yuan. Ang kinita ay mahigit 70, mas mataas pa rin iyan ng malaki kaysa sa 38 yuan ko. Punong-puno ng sigla ang mga beekeeper. Sinimulan pa nga nila akong pagtawanan. Ngunit, hindi nagtagal ang magandang sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, isang batch ng mga produkto ang naihatid sa mga customer. Nagsimula ang sakuna. Songzi, anong nangyayari? Walang tigil sa katutunog ang cellphone na to. Puro paninisi at reklamo. Si Songzi ay nakahiga sa kama, nangangarap na yumaman. Inis niyang kinuha ang cellphone at tiningnan ito. Agad siyang namutla. Puro mga refund request at masasamang review. May mga customer na nagreklamo sa pangit na packaging at tumagas na pulot. May mga customer na kinu-question ang kalidad ng pulot. Mayroon ding mga customer na gustong i-report siya. Nagkukumahog na nagpaliwanag si Songzi. Aksidente lang po iyan sa pagpapadala. Ang sariwang pulot po talaga ay may kaunting asim. Pero walang nakinig sa kanyang paliwanag. Nakialam na ang platform, dahil masyadong mataas ang complaint rate, at hindi rin siya makapagbigay ng kumpletong kwalifikasyon para sa food distribution. Ang account ni Songzi na beekeeper Zige ay direktang naban. Ang kanyang security deposit ay na-freeze. Ang mas nakakatakot pa, yung mga customer na nakatanggap ng sirang pakete. Hindi lang sila humingi ng refund. Humingi rin sila ng bayad pinsala para sa mga damit at sahig na nadumihan. Sa loob lang ng isang linggo, sa mahigit 300 order na naibenta, umabot sa 70% ang return rate. Ang natitirang 10% naman ay hindi na nag-return dahil hassle para sa customer. Pero direkta silang nagbigay ng masamang review, habang tinitingnan ng buong kwarto na puno ng mga ibinalik, na malalagkit na mga pakete, at ang pulang account frozen na abiso sa kanyang cellphone. Napaupo siya sa sahig, hinampes niya ang kanyang hita at nagsimulang umiyak. Diyos ko po, paano na to? Ilang libo na ang nalugi sa akin sa shipping fee pa lang. Wala man lang akong kinita ni isang cash-in. Kailangan pang magbayad ng danyos. Hay, hindi ito tama. Hindi naman ganito ang turo sa internet. Makikita si Songzi na nakasiksik sa isang sulok. Basang-basa ng pawis. Wala na ang dating tikas niya noong nakatayo pa sa Hilingen. Napuno ng kayabangang nagpapaliwanag. Ang pinakamasaklap pa, dahil gumamit sila ng maruruming lalagyan para i-repack ang mga ito. Kasabay pa ng pag-init ng panahon noong mga araw na iyon. Ang dating dekalidad na pulot, dahil walang profesional na pag-seal at sterilization, ay nagsimula ng dahan-daang mag-ferment sa loob ng mga plastic na balde. Ang dating matamis na amoy ng bulaklak sa hangin, ay nahaluan na ng amoy alak na maasim. Ang pagkaban ng kanilang livestream account, ay parang isang baldeng malamig na tubig, na tuluyang pumatay sa pekeng kasikatan ng B-Village. Sa compound ng Village Committee, kaharap ang isang grupo ng mga taong may hawak na mga return slip. Mga beekeeper na hindi mapakali na parang mga langgam sa nagbabagang uling. Nagmamatigas pa rin si Songzi. Mga kababayan, huwag kayong magpanik. Pinyan tayo ng platform kasi naiinggit sila sa dami ng views natin. Kung ayaw sa atin dito, may tatanggap din sa atin sa iba. Hindi na tayo magla-livestream. Diretso na tayong maghanap ng ibang mga buyer. Tandaan nyo, top grade ang pulot natin. Basta kumalat lang ang balita, siguradong maraming boss ang mag-uunahan dito. Songzi, sigurado ka ba dyan? Libo-libo na ang abono natin sa shipping fee. Hindi na natin kayang malugi pa. Tiyo, huwag po kayong mag-alala. Taken ko na sila ngayon din. Nilabas ni Songzi ang kanyang cellphone. Sa harap ng lahat ng taga-nayon.
At sinimulang tawagan ang mga numerong nahanap niya online. Mga numero ng mga kumpanyang bumibili ng produktong agrikultural. Pero ang hindi niya alam, sa ikalawang araw pa lang mula nang umalis ako sa Bee Village, ay ipinost ko na sa group chat ng Asosasyon ng mga Agricultural Products sa probinsya ang objektibong salaysay ng mga nangyari sa Bee Village. Para sa mga nasa supply chain, ang pinakakinatatakutan ay ang mga supplier na hindi tapat. Kaya naman, sinimulang tawagan ni Songzi. Nakapagtataka, iisa lang ang naging reaksyon ng lahat. Hello, si Boss Wang po ba ito? Mayroon po kaming isang batch ng pinakamataas na kalidad ng pulot pukyutan mula sa Bee Farmer Village. Ang Bee Farmer Village, iyan ba yung nayon ni Lindashan? Opo, alam niyo po pala. Ay, mabuti naman po kung ganoon. Iyan yung batch ng produkto na hindi kinuha ni Boss Shu, tama. Ang lalakas naman ng loob ninyo. Pati si Boss Shu, naglakas loob kayong hindi si Putin. Ayoko namang madamay sa gulo. Gusto ko pa ring makipagnegosyo kay Boss Shu. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Songzi. Pilit na ngumiti si Songzi at sinabi sa mga bee farmer, humanap tayo ng iba. Manager Leo, bumibili po kayo ng maraming pulot pukyutan, tama po ba? Mayroon po kaming 30,000 gin dito. Magkano ang presyo? Ang market price po talaga ay 80. Bibigyan namin kayo ng discount, 60 na lang po. 80, baka nananaginip ka pa. Inalok kayo ni Boss Zhang ng 38. Hindi nyo binenta. Tapos ngayon, ako ang gusto nyong samalaw. Ang kaya ko lang ibigay ay 20. Kunin nyo kung gusto nyo, kung ayaw nyo, wag. 20, bakit hindi ka na lang mangagaw? E di kayo na lang uminom yan. Sunod-sunod na tumawag si Songzi ng higit sa 10 beses. Pinapatayan siya kaagad ng telepono. O kaya naman ay puro pangungot siya ang naririnig niya pagkatapos niyang banggitin ang Bee Farmer Village. Mayroon pang ang direktang tumawag sa kanila ng mga pasaway na taga-nayon. Ang pinakamatindi ay ang isang boss na espesyalista sa pagbili ng segunda manong pulot para gawing sangkap sa pagkain ng mga hayop. Malakas siyang tumawa sa telepono at sinabi, narinig kong pinaalis niyo raw si Boss Shu dahil sa galit. Ang galing ng ginawa niyo. Pero ang pulot niyo ngayon ay may masamang reputasyon na. Pwede ko namang bilhin. 10 piso kada gin. Hindi ko naiisipin na wala kayong isang salita. Tutal, para sa pagkain lang naman ng baboy ang paggagamitan ko. Nagmamadaling ibinaba ni Songzi ang telepono. Isang nakakabinging katahimikan ng bumalat sa buong compound ng village committee. Songzi, ito ba yung sinasabi mong pinag-aagawan? Pinag-aagawan, baka balat ng pakwan. Isa kang salot, ipahamak mo tayong lahat sa buong nayon. Tiyo, hindi ko po ito kasalanan. Si Shugui Yuan yun. Siguradong siya ang may kagagawan nito. Bina-blacklist niya tayo. Nag-alok si Boss Shu ng 38. Ayaw mong ibenta, pinilit mo sa 80. Oh, tingnan mo ngayon. Nag-alok sila ng 10 piso, pambayad lang sa delivery fee ko. Ang pamilya ko, gumastos ng 500 para sa shipping. Ni isang cash-in, wala kaming nakita. Tama, magbayad ka sa lugi namin. At saka yung 2 bar aisles kong pulot, nasira lahat noong nililipat sa ibang lalagyan. Agad na nawalan ng kontrol ang mga tagapag-alaga ng pukyutan. Ang estudyanteng galing universidad na dati itinaas sa isang pedestal, ngayon ay naging isang basang sisiw na kinamumuhian ng lahat. Si Songzi ay tinulak-tulak hanggang sa halos matamba. Ang dati niyang may kantab na buhok ay nagulo na parang pugad ng manok. Nasa opisina ako, pinakikinggan ang voice message na ipinadala ng aking impormante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang tinatawag na paghuhukay ng sariling libingan. Ang mundo ng negosyo ay may sariling mga patakaran. Kapag sinira mo ang mga patakaran para sa maliit na panandaliang kita, ang mga patakaran din ang walang awang dudurog sa iyo. Hindi ko kailangang sadyaing ay blacklist sila. Kailangan ko lang sabihin ang katotohanan. At ang sistemang ito, na nagpapahalaga sa kredibilidad, ay kusa na silang ititiwalag. Ngunit hindi pa ito ang pinakamatinding kasawian para sa mga tagapag-alaga ng pukyutan. Kung hindi lang nila ito may benta, pwede pa nilang ibenta sa mas mababang halaga. O kaya'y itabi na lang at unti-unting kainin. Pero tila inisip ng tadhana, na hindi pa sapat ang aral na ibinibigay sa kanila. Sa mga sumunod na araw, ang temperatura sa kabundukan ay biglang tumaas sa kakaibang paraan. Pagsapit ng tanghali, umaabot pa ito sa mahigit 20 degree. Para sa pulot pukyutan, ito ay nakamamatay, kahit na maganda ang kalidad ng batch ng pulot na ito. Pero dahil sa live stream, paulit-ulit nilang isinalin palabas at paloob ang honey mula sa mga selyadong bar aisles. Para ipakita ang pag-repack, ng iShip na, gumamit sila ng mga gamit sa pag-repack na hindi sterilized. At para mas mapadali ang pag-repack, hindi nila ginamit ang mga professional na selyadong takip na ibinigay ko sa kanila. Sa halip, tinakpan lang nila ito ng isang layer ng plastic. Ang araw na iyon, pagpasok pa lang ni Zhanggang sa bakuran, nakaamoy siya ng kakaibang amoy. Hindi amoy ng bulaklak, kundi isang maasim na amoy na parang alak. Dali-dali siyang tumakbo at inalis ang plastic na takip ng isang malaking bar aisles. Ang dating parang amber na kalmado at malinaw na ibabaw ng honey, ngayon ay may maliliit na puting bula, at patuloy itong bumubula at umaakyat. Isang malakas na amoy asim ang sumalubong sa kanya. Sa tindi ng amoy ay halos matamba siya. Mahal, mahal, halika rito, bilis. Hindi nagtagal, nagkagulo na ang buong nayon. Hindi lang sa pamilya Zhang. Halos lahat ng pamilya ay nagkaproblema sa kanilang honey.
Ang mga beekeepers ay nag-iiyakan, habang tinitingnan ng kanilang honey na bomb uvula at nagiging maasim na tubig. Hindi nila alam ang gagawin. Tinitingnan ni Lindas Han ang kanyang bakuran. Ang mga plastic na bar aisles doon ay umumbok na parang mga lobo. Napaluhod siya sa lupa, dumakat siya ng fermented na honey at isinubo ito. At agad niya itong iniluwa. Wala na, tapos na ang lahat. Nag-ferment na ang honey. Ngayon, huwag mo nang sabihing 38. Kahit bayaran mo pa ang isang tao para kunin ito, aayawan pa rin nila dahil dagdag lang sa kalat. Ang dating 30,000 kilo ng likidong ginto, ngayon, ay naging 30,000 kilo ng likidong basura na kailangang itapon. Habang ang buong nayon ay nakatingin sa kanilang mga bakuran na puno ng maasim na tubig. At naghihinagpis, si Songzi ay may dalang bag at pasimpleng naghahandang tumakas mula sa nayon. Ilang araw na siyang nagtatago sa bahay ng kanyang biyenan at hindi naglalakas loob na lumabas. Ngayong nasira na ang honey, alam niyang kung hindi pa siya aalis, baka mapatay siya. Ngunit mabilis siyang namataan ng mga beekeeper na nagbabantay sa kanya. At hinarang sa pasukan ng nayon. Tinatangka mong takasan kami kasama yang walang kwenta mong teorya sa marketing. Huwag kang umasa, ibenta mo para sa amin itong panes na pulot. Kung hindi mo yan may benta, huwag kang umasang makakaalis sa nayon na to ngayon. Mga tiyo, mga lolo, ito po ay isang natural na sakuna. Wala po tayong magagawa dito. Hindi ko rin po inasahan na iinit ng ganito. Hindi ko rin po inasahan na masisira ang pulot. Hindi mo inasahan. Nang dumating si Boss Shu, may dala siyang refrigerated truck. Ikaw ang sumigaw sa kanya para paalisin. Nagbigay si Boss Shu ng mga selyadong lalagyan. Ikaw ang nagsabi sa aming buksan yun para mag-livestream. Bayaran mo ang pera ko. Bayaran mo ang buhay ko. Nabulag ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. 60,000 piso yun. Pang-aral sana yun ng anak ko. Ngayon, naging panes na lahat. Ibalik mo ang pera ko. Nakatayo sa labas ng grupo si Lindas Han, pinapanood ang kaguluhan. Ang pipa na hawak niya, ay pilit niyang binali. Tiningnan niya ang gulo sa sahig. Biglang sumagi sa isip niya ang araw na iyon. Ang tingin sa mga mata ko noong umalis ako. Hindi iyon galit, kundi awa. Anong laking kasalanan. Noon, 38 ang alok ni Boss Shu. Bakit ba ako nagdilim ang paningin at inisip na kakarampot lang yun? Perang-pera na sana yun. Ngayon, wala na ang pera. Sarado na ang daan, sira pa ang pangalan. Pati ang ugnayan namin bilang magkakamag-anak ay nasira na. Sa sandaling ito, ang buong nayon ng mga beekeeper ay napuno ng nakakasulasok na amoy ng asim at pagkabulok. Iyon ang amoy ng umasim na pulot, at amoy din ng kasakimang nabubulok. Samantala, sa isang syudad na 100 kilometro ang layo, ako naman ay nakaupo sa isang mamahaling restaurant. Nasa harapan ko ang bago kong business partner mula sa Yuncheng. Boss Shu, maraming salamat sa tiwala ninyo sa pagkakataong ito. Naipagkatiwala sa amin ang ganito kalaking order. Ang integridad ang pinakamahalaga, basta't maganda ang produkto at totoo kang kausap. Hindi problema ang presyo. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang video mula sa aking informant. Sa video, ang mga beekeeper ng Fengnong Village ay nakapalibot sa mga bar aisles ng pulot na umaasim na. Nagsisisihan sa isa't isa. Pulos iyakan ang maririnig. Sinulyapan ko ito. Walang emosyon kung ini-scroll palampes. At pinatay ang screen. Anong problema, Boss Shu? Wala naman. Nanunood lang ako ng isang katawa-tawang palabas na hindi naman nakakatuwa. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kapag ang isang tao ay wala ng matakbuhan, saka lang niya maaalala ang daan na minsan na niyang inapakan. Alam kong malapit na silang dumating. Nang araw na iyon, katatapos lang ng morning meeting namin. Balik na sana ako sa opisina para asikasuhin ang mga dokumento. Nang biglang tumakbo papalapit ang receptionist na si Lina Balisa ang itsura, boss. Sa baba ko, may nagkakagulo. Nasaan ang mga security guard? Hindi sila mapigilan ng mga guard. Napakaraming tao. Mahigit 20 tao ang may hawak na banner. May mga nakaluhod pa sa pintuan at umiiyak. Sabi po nila, mga kababayan niyo raw po sila na naparito para humingi ng tawad sa inyo. Naglakad ako papunta sa glass window. At tumingin sa ibaba, sa plaza sa tapat ng gusali ng kumpanya. Isang grupo ng mga taong simple ang pananamit. At mukhang mga kimi na nagsisiksikan sa labas ng revolving door. Yung dating mayabang na si Songzi ay inaalalayan ngayon ng 2 tao. Nakayuko ang kanyang ulo. Si Tia Zhang ay nakaluhod sa pinakaharapan. At nagmamakaawa sa security guard. Sa banner na iyon ay may ilang salitang pula na pabaluktot ang pagkakasulat. Humingi ng tawad kay Boss Shu. Pakiusap, Boss Shu, iligtas niyo ang Fengnong Village. Napangisi na lang ako. Nakakatawa, 1 buwan lang ang nakalipas. Minura nila ako sa bungad ng nayon, tinawag akong vampira at ganid na negosyante. Pinapalayas pa nila ako sa Fengnong Village. Pero ngayon, naglakbay sila ng daan-daang kilometro para lumuhad sa ibaba ng kumpanya ko. Nagmamakaawang ako ang maging tagapagligtas nila. Boss, tatawag po ba tayo ng pulis? Huwag na, hayaan mo lang silang maghintay dyan sa baba. Pabayaan mo sila dyan ng 1 oras. Ang 1 oras na iyon, para sa mga taong iyon sa ibaba, ay siguradong mas matagal pa sa 1 siglo. Umakyat ang hepe ng security para iulat sa akin ang sitwasyon. Iyong si Zhang ay 2 beses nang hinimatay sa kaiiyak. Si Lindas Han naman ay walang tigil sa kasasampal sa sarili. At iyong nagngangalang Songzi ay pinilit ng mga galit na beekeeper na lumuhad sa pinakaharapan.
Pasa-pasa na ang mukha niya. Halatang binugbog muna bago pumunta rito. Pagkatapos, kasama ang aking sekretarya at ilang mga executive. Dahan-dahan akong lumabas ng gusali. Ang ilang selyadong bar aisles na dala nila ay hindi na isara ng maayos. Kaya tumagas habang nasa maalog na biyahe. Iyong amoy na maasim at panis ay kumalat sa buong maganda at malinis na plaza ng CBD. Dahilan para magtakip ng ilong at pandirayan sila ng mga dumadaang empleyado. Iniiwasan sila na parang may salot. Iyon ang dating ipinagmamalaki nilang likidong ginto. Ngayon, naging simbolo na ito ng kahihiyan kaya hindi nila may angat ang kanilang mga ulo. Nang makita nila akong lumabas, ang dating maingay na grupo ay biglang tumahimik ng isang segundo. Kasunod nito ang sabay-sabay na hagulgol at pag-iyak. Boss Shu, Boss Shu, sa wakas po, lumabas na rin kayo. Boss Shu, nagkamali po kami. Hindi po kami tao. Boss Shu, tulungan niyo po kami. Sa inyo na po nakasalalay ang aming kabuhayan para sa buong taon. Boss Shu, lumuluhod na po kami sa inyo. Nabulag po kami sa kasakiman noon. Nagpadala kami sa panunulsol ni Songzi. Kayo na po ang baalang umunawa sa aming mga pagkakamali. Kunin niyo na po itong pulot. Nakikiusap po ako sa inyo. Tatakbo sana siya para yakapin ang binti ko. Pero pinigilan siya ng dalawang matipunong gwardya. Habang umiiyak siya, inuuntog niya ang noo niya sa sahig na granite, na lumilikha ng kalabog. Nanginginig na lumapit si Lindashan. Hawak ang isang lukot-lukot, at may bahid ng putik na kontrata. Ito mismo yung kontratang tinuring nilang basura noon. Boss Shu, kami po. Gusto na po naming sundin ang kontrata. 30 piso. Hay hindi, wag na pong 30. Kahit 20 na lang po. Basta kunin nyo lang po ang pulot. Para may makain naman po ang mga kababayan namin. Si Songzi naman ay nagtatago sa likod ng mga tao. Parang isang takot na pugo. Wala na ang dating angas niya noong siya pa ang nagmamarunong. Nakatayo ako sa hagdan. Pinagmamasdan sila mula sa itaas. Namumula ang mga mukha nila sa malamig na hangin. Ang mga mata nila ay puno ng pagpapakumbaba, takot, at pagmamakaawa. Malayo sa nakita ko isang buwan na ang nakalipas. Yung mga mukha nilang sikim at mayabang. Hindi ko maisip na iisang tao lang sila. Pero tandang-tanda ko. Tanda ko ang sinabi ni Songzi na 30 piso lang daw yon. Tanda ko ang sinabi ni Zhang na walang bisa ang kontrata. Tanda ko ang sinabi ni Lindashan na mahirap ang buhay para sa lahat. Oh, Village Chief Lin, ngayon nyo lang naalala ang kontrata. Noong nagdala ako ng sasakyan, di ba sinabi niyong basura lang yan? Namyo lang namula ang mukha ni Lindashan sa hiya. Nanigas sa ere ang kamay niyang may hawak na kontrata. Hindi malaman ang gagawin. Boss Shu, kasalanan po namin ang lahat. Itong si Songzi po ang may kagagawan ng lahat. Siya po ang nanloko sa amin, sinabing maibebenta raw ito sa halagang 80. Siya po ang nag-edit ng mga litrato para magpakalat ng chismis. Boss Shu, dinala rin po namin siya. Kayo na po ang bahala sa kanya. Basta po pumayag lang kayong kunin ang pulot. Boss Shu, nagkamali po ako. Naging handgal po ako. Wala po akong alam sa batas. Patawarin niyo na po ako. Nakasubsob sa sahig si Songzi. Nanginginig ang buong katawan. Nagmamakaawa habang garalgal ang boses. Habang pinapanood ang kaguluhang ito, nandidiri lang ang naramdaman ko. Tama na, huwag na kayong umarte. Galit kayo kay Songzi. Hindi dahil niloko niya kayo, kundi dahil hindi niya kayo pinakita. Kung naibenta talaga yan ng 80 noong araw na iyon, haharapin niyo pa ba siya ngayon ng ganito? Siguradong itataas niyo pa siya sa langit. At pagkatapos, sabay-sabay niyo akong pagtatawanan na si Shogwei Yuan ay isang tanga. Agad na natahimik ang lahat. Nagkatinginan ng mga beekeeper na nabisto ang tunay na iniisip. At nahihiyang yumuko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Pumunta ako sa harap ng bar aisles ng pulot na dala ni Zhang. Yung asul na plastic na bar aisles na yan, ako pa ang gumastos para bilhin. Maruming-marumi ang labas ng bar aisles. May malagkit na likidong tumatagas sa gilid ng takip. Inabot ko ang kamay ko. Hindi ko pa man nabubuksan ang takip. Sumanda na agad ang matapang na amoy asim hanggang sa utak ko. Ito ba ang sinseridad na dala ninyo? Naamoy nyo ba? Suka to, hindi pulot. Boss Shu, kahit medyo may amoy, pwede pa namang kainin. Kailangan lang ng kaunting proseso. Gumagawa ako ng mga high-end na pagkain. Hindi ako taga-kolekta ng basura. Ang yeast sa pulot na to ay lagpas ng libu-libong beses sa pamantayan. Kahit itapon sa kanal, makakadumi pa to sa kapaligiran. Tapos gusto niyong tanggapin ko. Pwede naming baba ng presyo ng 10. Kahit 10 na lang. Pambayad lang sa pagod namin. Kapitan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ito tungkol sa pera. Noon, gumastos ako ng 200,000 para ipaayos ang kalsada. Gumastos ako ng mahigit 100,000 para sa mga bahay pukyutan. Pumasok ako sa nayo ninyo dala ang 1,000,000 cash at isang convoy ng sasakyan. Ang mataas na presyo ninyong 38 yuan. Iyon ang aking sinseridad. Iyon ang tiwala ko. Pero itinapon ninyo ang tiwala ko sa lupa at tinapakan. At dinuraan nyo pa ng 2 beses. Ngayon, wasak na ang tiwala. Hindi na ito mabubuo pa. Huwag na nating pag-usapan pa na sira ang pulot na ito. Kahit na ito pa ang nectar ng mga Diyos mula sa langit. Hindi ko ito tatanggapin. Dahil ang pangalan ng nayo ninyo, para sa akin, ay bulok na sa buong industriya ng agrikultura. Boss Shu, hindi nyo po kami maaaring pabayaan na lang na mamatay. Kayo po ang nagpagawa ng kalsadang iyon.
Hindi niyo po kami maaaring pabayaan. Tama, ako nga ang nagpagawa ng kalsada. Ipinagawa ko ang daan na iyon. Dahil gusto kong papasukin ang Diyos ng kayamanan sa nayon ninyo para tulungan kayong yumaman. Pero hindi ko inasahan na kapag natapos na ang kalsada, hindi ang Diyos ng kayamanan ang pumasok. Sa halip, ang demonyo ng kasakiman sa loob ng mga puso ninyo. Ang siyang nakawala, iwan ko sa inyo ang daan na iyan. Kung makakaahon kayo o hindi, nakasalalay na iyan sa sarili ninyong kapalaran. Pagkatapos kong magsalita, hindi ko na sila sinulyapan pa. Tumalikod ako at naglakad papunta sa gusali. Mula sa aking likuran ay narinig ang malakas at sunod-sunod na panaghoy. Ang mga gwardya ay gumawa ng harang na tao. Mahigpit silang hinaranggan sa labas. Hindi ako natinag. Hindi huminto ang aking mga hakbang kahit isang saglit. Alam kong sa sandaling ito, napakalamig ng aking dugo. Pero mas alam ko, na ang pagpapakita ng awa sa mga taong sumisira ng tiwala, ay kalupitan sa mga taong tumutupad dito. Pagbalik sa opisina, tumayo ako sa harap ng napakalaking bintana. Pinanood ko sila na parang mga asong gala. Dala-dala ang isang sasakyang puno ng baho at pagsisisi, na unti-unting naglaho sa aking paningin. Sa mesa ay may isang baso ng kititimpla lang na honey water. Iyon ay bagong honey na ipinadala mula sa base sa Yunan. Ang kulay nito ay gintong dilaw at mabango. Ang amoy ay tumatagos sa ilong. Itinaas ko ang baso at uminom ng isang lagok. Napakatamis. Ito ang lasa ng isang kasunduan. Samantalang ang mga taga-Feng Nong Village, itiyak na sa nalalabi nilang buhay, ay lulunukin ang mapait na bungang sila mismo ang lumikha. Ang lasa niyon ay mas malala pa sa lason.